Ko, bakit nag-iingay ulit ito, mga kaibigan, no? Galit na galit kay speaker at halatang-halatang DDS. So mga kaibigan, no, timing na timing, no? Timing lang ba ito o ano? Ito lumabas ang explosive affidavit ni Ramil Lagunoy, Madriaga. Tuwing nabubulgar ang Davao Mafia, doon din lumalakas ang ataking anti-corruption. Kuno ni Toby laban kay Martin Romualdez. Halata niyo ba mga kaibigan? Nahalata niyo ba na tuwing merong kinasasangkutan si VP Sara Duterte ay ito naman si Toby Chongco ay merong parang pasabog no kuno dito kay Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, at mukhang pinagtatanggol niya si VP Sara Duterte. So kaya napagkakamalan siya mga kaibigan, totoo nga kaya na siya ay isang Trojan horse, no? Na kunwari guys ay nasa kampo ng ating Pangulo, yun naman pala ay iba. Diba? So, eto mga kaibigan, basahin lang natin ng konti ito ha. All pathways to 2028 for Sara Duterte are collapsing. Yan, nagko-collapse nga mga kaibigan, no? Lahat ng daan patungo, lahat ng bridge patungo sa kay Sara Duterte sa 2028, nagko-collapse na. And when pressure mounts, her sleeper cells activate. Toby is one of them. Halatang-halata mga kaibigan. Kaya nga 'di ba? Doon sa kanyang interview kay Boy Abunda, sinabi niya doon, tinanong sa kanya ni Boy Abunda kung syempre kapag may nangyari nga naman sa presidency ng ating Pangulo ay si VP Sara ang papalit, no? Kasi yun ang sa constitution natin yung successor, di ba? Si VP Sara Duterte. At tinanong itong si Toby kung okay lang sa kanya. So, ang sabi ni Toby, no? Ano pa siya kunwari, ano ba tawag doon? Safe yung kanyang kasagutan. Ang sabi niya, whether you like it or not, whether you like Sara Duterte or not, ay wala daw tayong magagawa. Wala daw tayong choice. Dahil daw, yun daw ang constitutional successor, si Sara Duterte, no? So mga kaibigan, sa puntong yun, totoo naman na talagang sa Constitution, yung successor ay si VP Sara Duterte. Pero hindi po tayo naniniwala na wala tayong choice. Hindi tayo naniniwala na wala tayong magagawa. Kasi, ang katotohanan mga kaibigan ay meron tayong kayang gawin para mapigilan natin ang pag-upo ng isang tagalustay, ng isang vice presidente na gustong maging pangulo ng Pilipinas na bobo at walang alam at isa pa tagalustay ng pera ng taong bayan at ipapahamak niya ang Pilipinas. So tayong mga Pilipino, bilang mahal natin ang ating bansa, kailangan natin gumawa ng paraan. At kailangan natin mga kaibigan na gamitin ang legal na proseso para pigilan ang pag-upo kung mananalo siya, kung siya ay makakatakbo, no? Pero I doubt. Pero gayon pa man mga kaibigan, alam naman natin na etong mga Duterte na to, marami silang mga mechanism, no, dito sa ating gobyerno. Nandyan pa yung kanilang mga galamay. Kahit sabihin mo sa COMELEC, nandyan pa ang galamay nila. So hindi natin alam, baka gamitin nila ang kanilang ganon at ang kanilang mekanismo at malay natin dain ang 2028 election para lang ipanalo si Sara Duterte. Pwedeng mangyari yun, lalo na kapag ito ang kumilos, ang prinsipyo ng ilang mga tao ay nawawala. Diba? So kaya mga kaibigan, bilang isang Pilipino, no, na talagang gusto natin ang ating bayan ay hindi mapariwara, kailangan natin hadlangan ang pag-upo ng isang diktador, ng isang baliw, ang pag-upo ng isang gahaman sa salapi at sa kapangyarihan. Kaya kailangan nating gawin, no, in a legal process, mga kaibigan. Ano ba? Paano ba ito mangyari? Gawin natin sa legal. Yan, tama yung ginawa ng mga anti-Marcos na to, no? Mga grupo ng civil society na mga karamihan dyan ay anti-Marcos. Tama yung ginawa nila.
na sila ay naghain ng patong-patong na kaso dito kay Sara Duterte. At take note ha, mga anti-Marcos to, never again to martial law, itong mga naghain ng patong-patong na kaso kay Sara Duterte. Diba? Tinanong nga ang Malacanang, ano bang masasabi nila? O, kasi may mga DDS na makitid ang utak at mga bobo, di ba? Na lahat ng mga nangyari sa Pilipinas isinisisi sa ating Pangulo. Well, ang sabi ng Malacanang, mga anti-Marcos yan. Karamihan sa mga naghain, mga anti-Marcos, mga progresibo na bakit isisisi sa ating Pangulo samantalang ang naghain ng mga patong-patong na kaso kay Sara Duterte ay mga anti-Marcos. Di ba? Oh, makes sense? So, ito pa mga kaibigan, no? Kitang-kita natin, no, mga kaibigan, na itong paglabas ng affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga, eto, nabulgar mga kaibigan, ang masamang gawain ng Vice Presidente. So lahat ng bridge, lahat ng tulay papunta sa 2028 election for Sara Duterte ay nagbabagsakan na, nagko-collapse na. At simulat sa pool mga kaibigan, may personal na galit talaga itong si Toby kay Martin Romualdez, no? Sa tingin yan ng mga tao. Mula pa noon, pangarap niyang talunin si dating Speaker Martin Romualdez sa pagiging speaker pero hindi nangyayari, no? So hanggang ngayon, dala-dala niya yung bitterness na yan mga kaibigan, no? At ngayon, hindi na ito pang personal, kundi political diversion, no? Ang nangyayari. So, ang sariling bakuran ni Toby, puno ng tanong, no, mga kaibigan. Nagpapaka-anti-corruption si Toby, pero tingnan natin ang nabotas. Diba? So, from 2023 to 2025, merong 5.97 billion in infrastructure projects, 4.19 billion, almost 70%, ay flood control. Pero bakit ang nabotas ay binabaha pa rin sa sobrang laki ng pondo, no? So, eto mga kaibigan, hindi maipaliwanag ni Toby Chongco. Floodgates, 240 million pesos to 340 million each. Pumping stations, up to 299 million. Open canal, 120 million. Pero ang nabotas residents, mga kaibigan, ay alam nila kung ano yung nangyayari, no? Guys, yan dapat ay pagtuunan ng pansin ni Toby Tionco. Hindi yung pagbanat kay dating Speaker Martin Romualdez. Tingnan niyo mga kaibigan, ang tagal na, no? Na ilang weeks na si dating Speaker Martin Romualdez ay nag-resign pero hindi nila tinatantanan. Bakit galit na galit si Sara? Dahil sa House of the Representatives na bunyag yung kanyang 11 days confidential funds, di ba? Na sabi nga, hindi lang 11 days, 7 days lang daw yon kasi hindi kasama yung mga holidays. Kasi wala namang nagtatransact sa gobyerno sa panahon ng holidays. Sarado ang mga opisina ng gobyerno kapag holiday. Kaya 7 days lang daw yan at hindi 11 days, kundi 7 days lang. Grabe, di ba? Ang tatag, ano bang tawag doon? Grabing gahaman. Mamaya mga kaibigan, no? Pag-usapan natin yung patungkol dyan, no? Sa kay Madriaga, sa kanyang affidavit, yung kanyang ikinanta about Sara Duterte. So, dali guys, ayusin ko lang. Yan. Mali yung aking pag-upo kaya tumutunog. Yan. So, eto mga kaibigan, no? Eto, no, sa 87 flood control flood projects ng nabotas, only 34 worth 838.97 million are visible, unsumbong sa Pangulo. Tingnan nyo mga kaibigan na 87 flood control projects ang sa nabotas, pero 34 lang ang visible. Meaning, nasaan yung 3.3 billion worth of projects na hindi makita? Bakit paboritong contractors ang mga nanalo? Bakit parang close circle ang bidding sa nabotas? Consistent sa hearing ang pattern na to, mga kaibigan, ha? Same repeat contractors, massive contracts, low transparency. All nabotas fits
all three. Kasama pa ang Coastal Dike project na mahigit isang dekada nang hindi matapos-tapos. Ang daming problema ni Toby Tionco sa Navotas, pero grabe siya kung makialam kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa dinami-dami dyan ng mga kongresista, 300 plus, si Toby Tionco lang ang ngawa ng ngawa at talaga namang grabe ang kanyang mga akusasyon, ang mga pinagsasabi about former Speaker Martin Romualdez. Kung totoong anti-corruption talaga si Toby, bakit sa sarili niyang teritoryo ganyan ang itsura ng serbisyo? At kung may ebidensya si Toby laban kay Martin Romualdez, bakit hindi siya nagdedemanda? Bakit puro lang laway? Bakit puro lang pakalat sa social media? Diyan mo makikita na talagang gusto lang sirain ang former Speaker Martin Romualdez, di ba? Mga kaibigan, may pag-uusapan natin etong mga pasabog ni Madriaga patungkol dito kay VP Sara Duterte. At makikita natin mga kaibigan kung lahat ng mga paratang niya kay dating Speaker Martin Romualdez ay siya pala ang gumagawa, mga kaibigan. Tingnan mo lahat ng paratang niya kay Speaker Martin Romualdez, si Sara Duterte pala ang gumagawa, mga kaibigan, no? So eto guys, no? Kaya imbes mag-file ng case sa ombudsman at sa DOJ, itong si Toby Tionco, mga kaibigan, dinadala niya lahat sa media, sa press, sa social media. Ang hilig-hilig niyang magpa-press con, ang hilig-hilig niyang magpa-interview. So lately, kanina siya nagpa-interview? Kay Boy Abunda. So anong tawag dito? Trapo politics. Yan ang mga trapo politics. Mahilig sa ano ba tawag doon? Yung propaganda. Mahilig lang sa laway, chismis, sirain ang kapwa politician, mudslinging, yan. Ganyan ang ginagawa ni Toby Tionco, no? So mga kaibigan, doble kara, no? Maka Marcos daw, dito daw siya sa side ng Marcos, yun pala ay bumaba na at pailalim. So anong tawag dyan, mga kaibigan? Yan ay trapo at meron pa traidor, di ba? So this is why he should stop framing himself as tumutulong sa Pangulo. Hindi siya tumutulong sa Pangulo. Sinisira niya ang Pangulo silently by attacking the leadership, block protecting PBBM. Mga kaibigan, kitang-kita nga nung panahon ng alyansa, mga guys, no? Eto siya nagkamali talaga dito ang Pangulo. Bakit ito ang ginawang campaign manager, alyansa? Guys, kami noon ng mga vloggers na sumasama sa alyansa ng ating Pangulo, sa iba-ibang mga lugar ng Pilipinas, nagtataka din kami. Ang sabi namin, bakit wala tayo sa Mindanao? Bakit hindi yata natin pinupuntahan yung Mindanao? May pinuntahan parang isa lang Davao Oriental, no? Ang sabi daw ni Toby Tionco, wag na natin puntahan ang Mindanao kasi ganito, kasi ganyan. Kita mo, ibinigay niya talaga ng kusa ang Mindanao sa mga Duterte. Na kung titingnan mo mga kaibigan, kapag pumunta doon ang alyansa at ipinakilala itong mga senatorial, syempre magkakaroon sila ng ibang view na sa mga senador na to. Ay, okay naman pala itong si Abalos, ay okay naman pala itong si Abby Binay, okay naman pala itong si di ba? Magkakaroon pa ng chance na pwede siyang iboto. Kaso ang ginawa ni Toby Tionco during that time, alyansa, ubaya niya talaga ang Mindanao sa Duterte block. Kita mo mga kaibigan. So, doon pa lang kitang-kita na na si Toby Tionco ang nagpatalo sa alyansa dahil sa kanyang pagiging incompetent na campaign manager, no? Nagkamali lang talaga diyan yung alyansa at siya ang kinuha na campaign manager. Sana iba na lang, di ba? So, baka nanalo pa ang lahat ng mga senatorial slate ng ating Pangulo. So, ito mga kaibigan alam natin, mga kaibigan naniniwala ang mga DDS sa anti-Romualdez narrative ni Toby kasi madali silang i-manipulate. Yan sila Kaya nga di ba ang aga nilang sinira si dating Speaker Martin Romualdez, panahon ng Tambaloslos issue, di ba? Pero hindi man lang sinabi doon ni Sara Duterte kung bakit niya tinawag na Tambaloslos.
si dating Speaker Martin Romualdez at inihayag ito ng tahasan ni Attorney Claire Castro at ni Senator Trillanes sa isang talk show ng kasama kong mga vloggers na inihayag dito ni Senator Trillanes yung tahasan kung bakit tinawag ni Sara Duterte na tambalos-los si Speaker. Yun ay dahil nabuking ang kanyang operator sa House of the Representative na si Gloria Macapagal-Arroyo. Nabuking yung kanilang niluluto doon na pagpapatalsik kay Speaker Martin Romualdez. Bakit kailangan patalsikin si dating Speaker Martin Romualdez para maupo si GMA? Para kapag wala na si Speaker, wala nang hadlang. Yan na, yung kanilang impeachment for PBBM ay makakalusot na. Di ba? Remember, Sara Duterte? Galing sa kanyang bibig, ang sabi niya, sugar importation number 1 pa lang, nakaready daw ang kanilang impeachment. Ang kanilang articles of impeachment ay nakaready na, sugar importation number 1 pa lang. Anong taon yan? 2022. Nandyan pa si Vic Rodriguez. So meaning to say, pag-upo pa lang ni PBBM, hindi pa man nakakailang buwan, mga kaibigan, ready na ang impeachment laban kay PBBM. Ganyan po kawalang hiya si Sara Duterte. Ganyan siya kawalang hiya, mga kaibigan, no? Na hindi siya tumakbo sa pagkapangulo dahil alam niya na hindi siya magiging pangulo dahil hindi siya kilala. Pero tumakbo siya sa pagka-vice presidente dahil hoping, no, na matupad yung kanilang balak na patalsikin si PBBM para nga naman makasampung taon siya. Ganyan po ka-evil si Sara Duterte. Evil, no? So mga kaibigan, ito pa. Habang itong si Toby, puro salita, ang Quadcom at Good Governance Committee actual na nagtatrabaho dahil sa mga kongresista na ito nabukalkal ang ilang documented trail. Sa land bank, si Fajardo, si Nolasco, Acosta, La Chica, OBP, DepEd, confidential funds. Yan po mga kaibigan, no? Sa land bank. Nakita nyo naman, di ba, sa hearing ng Good Governance, mga kaibigan, no? Si Fajardo, si Nolasco, no? Si La Chica, yan mga sa OBP at sa DepEd na halaman na dito sila ay madalas na mag-withdraw sa land bank. At pagka-withdraw, anong ginagawa ng SDO ni Sara Duterte? Ibinibigay kaagad kay La Chica. Order ni Sara Duterte, ibigay kay La Chica. Pero hindi naman trabaho ni La Chica ang pagdi-disburse ng confidential funds dahil siya ay VPSG. Ang dapat na nagdi-disburse ng confidential funds ay ang SDO. Pero hindi po nangyari yon dahil ang order ni Sara Duterte ibigay daw kay La Chica. So doon pa lang mga kaibigan napakalaking na niyan, no? Napakalaking ebidensya na yan, no? Mga kaibigan, sobrang laki ng ebidensya na yan, mga kaibigan, gabundok na ebidensya. Here is where the Davao Mafia were unmasked for the first time. Here is where the paper trail became real. Kaya mga kaibigan, galit na galit sila kay Speaker Martin Romualdez kasi dito sa Congress, nabuking lahat. At alam ni Sara Duterte na kung pinigilan ni Speaker Martin Romualdez yung mga hearing na yan, hindi mabubuking. Real talk lang mga kaibigan. Dahil ang speaker ay meron siyang say, may karapatan siya magsabi, oy, itigil niyo yan. Huwag na kayong mag-hearing dyan. Pwede niyang pigilan yun mga kaibigan. Katulad ng ginagawa sa panahon ni Digong, di ba? Na ang speaker hearing kayo nito ipasara ang ABS-CBN kasi order ito ng Pangulo, di ba? Pero sa panahon ni dating Speaker Martin Romualdez,
Hindi niya pinigilan yung mga hearing ng Quadco, mga hearing ng good governance. At dito na napatunayan, no, mga kaibigan, yung mga ginawang kabalbalan ng Duterte administration at ni Sara Duterte. Dito talaga sa House of the Representative na booking ang lahat. Kaya ganyan na lang ang galit nila kay dating Speaker Martin Romualdez. At hindi pa tapos si Sara, mga kaibigan. Si Sara Duterte ay gaganti hanggang kahuli-hulihan. Gaganti siya. Kasi dito talaga sa House of the Representative na booking ang kanilang mga kabalbalan, kalokohan at yung mga ginawa nila na pagmamalabis sa bayan. Di ba? So mga kaibigan, yan po yan. Kaya galit na galit sila kay dating Speaker Martin Romualdez. Alam niyo mga kaibigan, simple lang kasi yan eh. May kasalanan kasi si Sara Duterte. Guilty kasi. Kasi mga kaibigan, kahit naman mag-undergo ka sa anong hearing eh, kung wala kang kasalanan eh, kaya mong lusutan ang lahat ng yan gamit ang ebidensya mo. Kaso si Sara Duterte, may kasalanan talaga siya. 101% mga kaibigan. Guilty talaga si Sara at may kasalanan. Kaya po, hindi po niya kaya na humarap sa anumang hearing. Kaya nga, kanya pong pinadeklara na unconstitutional ang kanyang impeachment. Pero guys, no, nagkamali po doon si Sara Duterte. Nagkamali siya dyan. Akala niya makakaligtas siya. Well, hindi po siya nakaligtas. At mga kaibigan, mamaya pag-uusapan po natin kung bakit yung ginawa niya na pagpapa-declare na unconstitutional doon sa kanyang impeachment ay isang katangahan, no? Kasi ngayon mga kaibigan, kapag nagkaroon ngayon ng impeachment, wala na. Wala na. Siguradong impeach siya, mga kaibigan. Mas maigi sana kung noon hinarap niya ang impeachment. Pwede pa siyang ma-acquit dahil kapanalig niya yung mga senador. Pero ngayon, kapag nangyari yan, mga kaibigan, at nagkaroon ng impeachment trial, hindi talaga siya ma-acquit. Bakit? Yung mga senador, nakapanalig niya. Wala na, nabawasan na. Bato. Bomko, malapit na rin yan. Ilalabas na rin yung warrant of arrest ng ICC. Diba? So, bawas na yan mga kaibigan. At Jinggoy, mawala na rin yan. Joel Villanueva, mawala na rin yan. Kaya nga mga kaibigan, katangahan yung ginawa niya na pagpapa-archive ng kanyang impeachment. Kung noon sana, sa panahon na yon ay hinarap niya, mga kaibigan, kahit lumabas na maraming ebidensya na guilty siya, pwede pa siyang ma-acquit kasi kapanalig niya ang mga senador. Marami siyang kapanalig noon. Pero ngayon, kapag natuloy ang impeachment niya, wala na talaga. Talagang mai-impeach siya. At hindi na siya makakatakbo pa sa 2028 kasi wala na ang kanyang mga kapanalig. Remember, Bato de la Rosa, si Bongo, lalabas na rin ang warrant of arrest niyan. Si Joel Villanueva, mawala na yan. Jingo Estrada, the same. Jesus Cordero, ganun din. Mga kaibigan, si Sara Duterte, mai-impeach na talaga yan. Di ba? Siguradong sigurado yan. O kung hindi man siya ma-impeach, makukulong siya dahil may kaso siyang plunder. So ngayon, ito na mga kaibigan, nagsisimula na sa ombudsman ang laban kay Sara Duterte. The ombudsman case is already in motion, mga kaibigan. Plunder and multiple criminal charge filed versus Sara Duterte. RA 7080, plunder. Kinasuhan po siya ng mga never again groups, ng mga never again to martial groups. Kinasuhan si Sara Duterte ng mga anti-Marcos na mga grupo. Yan, kinasuhan siya ng plunder. RA 7080 Revised Penal Code Article 210 and 212 bribery. At kinasuhan din po siya ng RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 1987 Constitution, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Mga kaibigan, itong plunder, bakit pasok siya sa plunder? Kasi mga kaibigan, ang nilustay niya ay in 7 days 100 yung 100 plus, no?
100 million plus na confidential funds. All in all, 612 yan na confidential funds, no? So, pasukin sa plunder kasi 50 million lang ang plunder. At mapapatunayan ba yung plunder na yan? Oo, kasi ang daming ebidensya, kabundok, di ba? Napanood na natin sa hearing ng good governance. May mga testimony, may mga paper trail, merong mga ebidensya na nailatag, may mga affidavit, mga sworn affidavit, talagang maraming ebidensya. So, kayang patunayan ang plunder. Ito namang bribery, kayang patunayan din ang bribery. Ilan ang kanyang mga opisyales, no, sa DepEd na talagang nagpakita pa ng envelope, no, na sila ay sinusuhulan ni Sara Duterte. 9 white envelopes, di ba? Sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Di ba, ang unang-unang nagpasabog niyan ay si Mercado. Ipinakita niya yung white envelopes na yan na siyam, na for 9 months ay binibigyan siya ng white envelopes si Sara Duterte na nilalaman ay 50, magkano ba yun? 60, I think 50 to 60,000 plus, no?